Sa video ito ay muli ninyong matutunghayan ang isa na namang nakakatakot at nakakapanindig balahibong eksplorasyon at investigasyon sa isang hindi aktibong chapel o abandonadong chapel dito sa Tanay. At bukod sa chapel ay may katabi din itong nag-iisang nicho, pero nasa 6 o 7 buto ng mga tao ang nasa loob ng nag-iisang nichong ito, at lahat sila ay magkakamag-anak. Alam ko pong naririnig nyo ako ngayon. Pwede po kayo magparamdam sa akin. Pwede po kayo magpakita. At after almost 2 years, muli nating binalikan ang chapel na ito at muli din nating makakausap si Tatay Jerry sa kanyang mga nakakatakot na kwentong kababalaghan. Parang lagi may nakasubaybay sa iyo. Hanggang sa loob ng film na yan, mararamdaman mo siya. Hanggang mula ulo hanggang paa, ay talagang titirik lahat ng inyong balahibo. Pagkatapos ng 1 taon at 9 na buwan ay muli nating binalikan ang lugar ni Tatay Jerry upang exploring muli ang puntod at chapel. Ako po si Noriel Gash Trip. Oof. Eric. At sa una nga nating investigasyon ay gumamit tayo ng phone app at meron tayong nakuhang sagot. Ngunit hindi natin ito pwedeng tawaging ebidensya dahil maaari kasing ang sagot na ating nakuha ay isa lamang sa mga salita na nakaprogram sa application na yon. Pero bago tayo magpatuloy, kung nanonood ka man sa aking Facebook page, click mo na ang follow at idamay mo na rin pati ang notification bell para updated ka sa ating FB page. At kung sa YouTube ka naman naligaw sa aking channel, ay i-click mo na rin ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Umpisaan na natin! Hellfire, grupo ng mga mandigma sa mundo ng misteryo, sila'y nagtataguyod ng lihim, nagtatanggol sa dilim hanggang harapin ang panganib sa paglalakbay sa paranormal. Sila'y patuloy na nagsasagawan ng pagsusuri. Magandang gabi sa ating lahat. Noriel Gash Trip nga pala. Muling nagbabalik dito sa Kalinawan Hidden Lagoon dito sa Tanay Rizal. At after almost 2 years, muli kaming nagbabalik dito, kasama natin si Tatay Jerry. Tatay Jerry, kamusta po ang Ay, mabuti naman. Ito, awa naman ng Diyos, malakas pa. malakas pa? Ilang taon ka na po, Tay? Ay, 66 na ako ngayon. 66. Mm. Pero ngayon, Tay, kasi 2 years nang nakakalipas. Meron akong gustong balikan talaga dito din. Chapel. Ano tong chapel na to, Tay? May active pa ba to? O hindi na masyadong tinatauhan? Mula nung mamatay yung aking tiyahin, bihira na magsimba ang mga tao dyan eh. Bihira na mga ministro, bihira na puntaan. Hindi siya every Sunday may tao na Hindi na katulungan dati. may binurol na po ka dyan sa chapel. Yung aking kapatid, yun ang unang naburol dyan. Tsaka may nakalibing din, katabi ng chapel. Yung mga tatay at nanay ko naman yun. Ito yung kabuuan ng chapel. Kung makikita nyo, ayun yung sinasabi kong ilaw. Bali, nakapapaligiran pa rin siya ng mga ilaw. Ayan. Ang chapel na ito ay may mga nakakabit na ilaw na solar power. Kaya naman, kahit sa gabi, ay kusa itong nagbubukas Ito yung mga at nagliliwanag pa rin. may Mao Mary na gawa sa bato. Hindi ko alam kung bato to na inukit lang dito. Kung may bato na talaga dyan, tas inukit lang. O pinatong lang nila dyan sa natural na bato. Ito yung pinaka-altar nila dito, nag-mimisa. Ayan, habang nandyan nakaupo yung mga tao na mga nakikinig. Meron na daw ditong binurol na rin. Kamag-anak din ni Tatay Jerry.
Ayan. At dito nga sa chapel na ito ay napansin ko ang Christmas decoration na nasa sulok lang at mukhang luma na rin. Indikasyon nga ito na hindi na nga ito aktibo dahil wala man lang nag-ayos nito kahit magdi-Disyembre na. Christmas decoration. At napansin ko nga din na kahit siguro ay sino ay hindi may iwasang mag-isip ng mga nakakatakot dahil sa ambience ng lugar. Mga ganitong klase. Lalo na siguro Hindi maiiwasan kung mag-isa ka lang. na mag-isip ang tao ng mga nakakatakot. Ayan, nilalaro ka na ng takot mo, mga naiisip mo. Kasi nga, yung ambience ng lugar, ganito ka creepy. Kahit sabi mong chapel to guys. Ayan pala, guys, naniniwala ako na ang mga chapel is pwede maging haunted. Kasi alam niyo kung bakit. Naniniwala ko na kapag ang espiritu ay ang taong namatay na, pupunta sila dito sa chapel para magdasal. Hindi ko alam pero parang last resort nila yon na humingi pa rin sila ng tawad kahit mga patay na sila. At dun guys, pupunta tayo sa bandang dun mamaya. Nandun yung mga nicho. May mga nilibing din dito guys. Nandito yung tatay ni Tatay Jerry, tsaka yung dalawang kapatid niya, at yung iba pa niyang kamag-anak nandyan. At base nga sa mga pangalang binanggit sa akin ni Tatay Jerry, ay nasa 6 o 7 mga kalansay ng mga kamag-anak nila ang nakalibing sa puntod na iyon. At kung gusto nyo naman makita itong mismong lugar na ito, ay pwede kahit nasa bahay ka lang. Dahil search nyo lang ang Kalinawan Hidden Lagoon sa Google Map, ay madadaanan ito at makikita nyo na ang mismong chapel. Yung krus, kung saan na nilagay yung krus dito. Tapos mga santo. Okay, so guys, gagamitin natin yung mga device natin na madalas niyong nakikita sa akin tuwing nag-iimbestiga ako. At maglalagay na nga tayo ng dalawa nating mga kagamitan sa pag-iimbestiga tulad ng REM pad at motion sensor na kayang gumawa ng ingay at liwanag kapag nakatch natin ang atensyon ng gusto nating kausapin. Hihingi tayo ng permission sa mga spirits kung meron man o mga elemento na patunogin nila itong mga device natin. Meron po ba akong kasama dito? Yun pong mga nagdadasal po hanggang ngayon sa lugar na ito. Meron po ba mga nakaupo dyan? Kilala niyo po ba si Tatay Jerry? Kasi matagal na po kasi siyang taga rito nakatira. Kilala niyo po ba si Tatay Jerry? At dito ay susubukan na nating kunin ang atensyon ng mga espiritong posibleng nandito at mabilis naman nating malalaman kung may sasagot dahil maririnig naman natin mula sa malayo ang mga tunog at liwanag ng ating mga device. Madalas niyo po ba siyang nakikita dito? Huwag po kayong mahiya o matakot sa akin. Wala po akong
balak na masama po. Gusto ko lamang po makipag-usap sa inyo kung meron po akong kasama ngayon. Sana po paintulutan nyo akong gumamit ng mga device para sa mga posibleng sagot ninyo po pag ni-review ko. Tinatawag ko po yung mga espiritu, yung mga mabubuting espiritu, mga elemento na makipag-usap sa akin ngayon gamit yung mga device na yan. Kung meron po. May naririnig ako dito. Ayun o. Narinig nyo. Baka ano. Daga, ipis. O mga hayop. Palaka. Ganun. Totoo po ba may binurol na po dito? May binurol na po sa lugar na ito. Kung hindi nyo po kaya sa mga device po, pwede po ba kayong magbigay ng iba pang sign? Kalabog, sign po na nandito po, kasama ko po kayo. Meron po bang mahilig manigarilyo po dito? Nandito po ba si Sir Renato? Yung kapatid po ni Tatay Jerry. Pwede niyo pong hawakan yung device, yung antenna mismo nung nilagay ko kanina. Kung nandito po kayo. Sir Renato, nag-iossi po ba kayo? Naninigarilyo po ba kayo? Dito ay tinawag ko na ang kanilang mga Pwede pangalan pong magbigay para ng, malaman nila sigarilyo. na sila ang hinahanap ko at gusto Handa kong po ako kausapin. para sa ganun. Baka kasi Sigarilyo. nasa paligid lang sila at walang pakialam sa ating mga ginagawa. Si Jake po. May Jake po ba dito? Marta. Marta, nandito ka po ba? Pwede nyo pong pailawin o patunagin po yung mga device na nandyan po. Kaibigan ko po si Tatay Jerry. Hindi po ako masamang tao. Lalayo po ba ako para po tumunog? Okay, nakalayo na po ako. Wala po ba akong kasama ngayon dito kahit po elemento? Dito ay napansin ko na nga na mukhang mailap pa rin sa atin ang mga espiritu. Maaring hindi pa natin nasasabi
ang gusto nilang marinig mula sa atin. O di kaya naman ay hindi din sila komportable sa mga device na nilagay natin. Kaya naman sa mga susunod pa nating gagawin ay magiging mas interesante pa ang mga mangyayari. Hanap pa tayo ng iba pa nating device na pwede nating gamitin. Maaring hindi sila komportable doon. Titingnan natin to. Kapag umilaw, ayan. So, pwede naman natin itong gamitin. Basta sa lugar na hindi lang siya magti-trigger. Ayan, ganyan. Pwede nyo rin pong pailawin yan. Lalapitan nyo po. Iilaw po. Ano po, may kasama po ba ako dito o may kasama? Roberto? Nandito ka po ba? Ma'am Marta? Ernesto? Sir Ernesto, Renato, Sir Renato, kaibigan ko po si Tatay Jerry, yung kapatid niyo po. Baka pwede po kayo magparamdam para makita po niya sa video. Okay. Wala po ba? Okay. So, ang next natin gagawin guys ay yung pupuntahan na natin yan. Pupuntahan na natin yung puntod doon. Marahil nandun yung mga posible, no? Posible nating matawag sila diyan sa kung saan sila nakalibing. Ayan. So, wala po. Wala po akong kasama ngayon dito. Pwede po ba akong pumunta sa puntod po ninyo? Pwede po. Pailawin nyo po yung ano, ang kahit alin man dyan sa device na nilagay ko po. Ay, yun, umilaw. Ayun, umilaw. Ay, yun, umilaw. Ayun, umilaw. At sa wakas ay nakita nating umilaw na nga ang K2 meter na nilagay natin sa isang pulpit. At ang tagal din bago tayo makakuha ng sagot mula sa posibleng espiritu na nasa paligid. Pero kahit ganun pa man ay kayo pa rin po ang humusga kung ano ba sa tingin nyo. Ito ba ay galing sa espiritu o ito ba ay nagkataon lang? Meron po kayong mensahe kay Tatay Jerry. Pwede nyo po ditong sabihin. Papailawin nyo lang po yung ulit yung electromagnetic field, itong device na ito na pinailaw nyo po. Pag umilaw po yan, ibig sabihin po pumapayag po kayo na makipag-usap sa akin ngayon dito sa ano
dito sa device na ito. O kahit alin man dyan po sa tatlo na nilagay ko. Umilaw siya. Hindi naman sa akin. Kasi kahit lapit ko dito, hindi siya umilaw. Pero sana nakagitno. Umilaw siya. Ikaw po ba yan, Ernesto? Hindi ko na matandaan ang iba pang mga pangalan na binigay sa akin ni Tatay Jerry. At ang Marta na tinatawag ko ay si Berta pala. At pagkatapos ngang umilaw ng K2 meter natin, ay hindi na nga nasundan pa. Kaya siniguro ko na rin na hindi sa akin talaga nanggagaling ang pag-ilaw ng K2 meter natin bago tayo magpunta sa puntod nila. Hindi siya umiilaw eh. Hindi dahil sa akin eh. So pupunta na tayo dyan sa puntod mo. Puntod ng nila Sir Ernesto. Ayan. At tingnan natin kung masasagot sila sa atin. Tapos si Mariel. Kaibigan ko po si Tatay Jerry. Kung meron po kayong mensahe kay Tatay Jerry, ito na po yung pagkakataon niyo para sabihin. Nandiyan po lahat ng gamit. At yun na nga ang kabuuan ng ating investigasyon. So guys, fast forward na po natin. Since hindi marinig ang mga sinasabi ko, at doon lang tayo bumase sa pinaka nangyari at nahuli ng ating camera. Pero ganun pa man ay nagpapasalamat ako sa mga nanood. Kayo na po ang humusga. Ako si Noriel Gash Trip, hanggang sa muli. Yung sasabihin ko. Pero para sa akin, yung ito ngayon, hindi ko maituloy yung mga sasabihin ko guys, parang blanco talaga ako.
Sa tingin ng gabi may grupo na naglalakbay. Hellfire ang pangalan sa kababalaghan. Sila'y sumasapak ng buong tapang. Noriel Ghost Trip at Black Sheep Ghost Trip ang kanilang tukoy. Handang humarap sa motor kababalaghan. Walang takot, walang alinlangan. Hellfire, grupo ng mga mandigma. Sa mundo ng misteryo, sila'y nagtataguyod. Nalihim, nagtatanggol sa dilim. Hanggang harapin ang panganib sa paglalakbay sa paranormal. Sila'y patuloy na nagsasagawan ng pagsusuri, pag-aaral. Naghahanap ng sagot sa kababalaghan. Sila'y nagbabadya ng tuwa. May hawak na kamera at recorder. Dokumentado ang bawat pangyayari.